God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po natin ang Panginoon. Pakibati ang katabi. Kamusta ka na ba? Kamusta na Pasko mo? Malapit na Pasko. Mukhang malungkot ka pa rin. Okay? Ngayon po, mga minamahal na kapatid, tayo'y nalalapit na sa Christmas. Kaya ang mga pagbasa ay dinadala na tayo sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung mapapansin natin, nasindihan na ang lahat ng kandila. Unang kandila ay kumakatawan sa pag-asa. Pangalawa ay kumakatawan sa kapayapaan. Ang pangatlo ay kumakatawan, yung pink ay kumakatawan sa galak o saya. And then, yung ikaapat na kandila ay kumakatawan sa pag-ibig, no? Yung pag-ibig. Pero mapapansin ninyo, ang paksa sa buong Adbyento ay itinutok sa pag-asa. Kasi sa December 24, ay bubuksan ang tinatawag na Jubilee Year. Inaugurate natin ang Jubilee Year. So, sa ganap na alas 9, yata sa Vatican, ay isa-celebrate ang Jubilee Year at ang pinakapaksa ay tungkol sa pag-asa. So, tingnan mo yung katabi mo, kung punong-puno ng pag-asa, desperado ba yan? Anong dahilan? Bakit desperado? Wala ka na bang pera? Ha? Ubus na ang 13-month pay mo? O bakit tahimik talaga, no? So, walang makapipigil sa saya na idudulot ng Pasko. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mag-alala. Darating ang pera sa susunod na taon. Huwag ka mag-alala, huwag ka malungkot. Okay? So, huwag malungkot. Okay? So, yung ba problema ninyo, pera? Taas nga ang kamay. Problema ay pera. Hindi naman pala. Tingnan ninyo. Bakit kaya kayo malungkot? Okay? So, mga minamahal na kapatid, ayan, ang pagbasa natin ay tungkol sa visitation. Ano yung visitation? Yung pagdalaw ng ating mahal na ina kay Elizabeth. Ano ba ang nangyari? Okay? Review muna tayo kasi natin yan pinagdaanan natin sa mga simbang gabi at sa mga araw ng linggo. Di ba yung ginawa ng anghel ang pagbabalita, yung annunciation, di ba? Binalita ng anghel sa isang dalagita, sa isang magdadalaga. Pero sa kanila, dalaga na yon. Sa kanila, matured na sila. Noong mga panahon na yan, pag 14 years old, 15 years old, 16, sila ay matured na. No? Nakahanda na sila sa panunungkulan nila sa kanilang gagawing buhay, ang buhay pag-aasawa. Yun lang unang mga pangarap nila noon mag-asawa. Okay? Magbuo ng pamilya. Napaka-importante ng pagbubuo ng pamilya. Okay? Halos lahat ng mga tao, kakaunti lang mga hindi nag-aasawa, ay patungo lahat sa pagbubuo ng pamilya. Aba, isang araw, eto na, ginambala si Maria ng anghel. Ayan, nagpakita sa kanya ang anghel. May sarili siyang plano sa buhay niya. Ngayon ay medyo guguluhin siya ng anghel. Sabing gano'n Maria, ikaw ay maglilihi. Magiging ina. Ang ipanganganak mo ay anak ng Diyos. At siya ay ang magiging Mesiyas, ang magiging hari. Kaya yung incarnation, alam niyo po ba yan,
ibig sabihin niyan, si Kristo ay nandoon na sa piling ng Ama. Sabing gano'n ay galing sa kaibuturan ng Ama. Kaya nga ang nagsilang talaga kay Jesus, buhat sa langit, ay walang dilit iba, kundi ang Ama, generated from the Father. So galing talaga siya sa Ama. Pero kailangan siyang isilang dito sa daigdig na merong laman at magiging tao. Kaya nga, incarnation, pagsasalaman ng Diyos. So magiging tao siya, magkakaroon siya ng laman at ang kanyang laman ay manggagaling sa isang babae na wala't dilit iba kundi ang ating mahal na ina. Kaya sabi nga nun, paano mangyayari ito? Samantalang ako'y dalaga. Tingnan mo, no? Paano mangyayari ito samantalang ako'y dalaga? Sabi niya ganon. Hindi naman siya nagduda sa kapangyarihan ng Diyos, kundi nagdududa siya. Ito ay laban sa kalikasan ng tao na siya'y magbuntis nang hindi siya nakikipag-ugnayan sa kanyang asawa. Kaya nga, anong sabi ng anghel sa kanya? Anong sabi ng anghel? Maria, kamagalala, ito ay gawa ng Espiritu Santo. Aba, ginano na lang bigla ng anghel. Gagawin yan ng Espiritu Santo. Lulukuban ka ng Espiritu. Naguguluhan pa rin ang ating mahal na ina, no? Kasi minsan lang ito mangyayari sa daigdig ng isang babae ay magbubuntis at manganganak na walang ama. Kaya ito na lang ang sinabi ng anghel. So unang sinabi ng anghel, kagagawa niya ng Espiritu Santo. Pangalawang sinabi ng anghel, ayaw mong maniwala? Yung pinsan mo, buntis, 88 years old, na buntis. Okay. So si Elizabeth o si Isabel, si Elizabeth ay buntis, kagampan siya ngayon. Doon siya nabigla. Hindi siya masyadong nabigla na siya ay magbubuntis. Kundi nabigla siya na ang kanyang pinsan ay buntis, 88 years old. Kaya sinabi yun ng anghel bilang proof, no? Katibayan, no? So, yung kaya ang dahilan kung bakit siya bigla na lamang nagdesisyon na pumunta doon sa lugar ni Elizabeth. Sa lugar ni Elizabeth ay, alam niyo po ba kung gano'ng kalayo? Ay 100 miles, 160 kilometers. So, nilakad niya yon ng 1 linggo at kalahati siguro, o mga magdadalawang linggo. Pero hindi niya alam, nung sumagot siya ng fiat, bigla na lang siya sumagot sa anghel, fiat, yes, kahit hindi ko naunawaan, yes. Minsan ganun tayo, no? Ako, sumasagot ako ng yes, lalong-lalo na sa mga superior ko, nakakataas na pari, no? Sa bishop, sa mga general namin na superior namin, yes. Minsan kahit hindi ko naintindihan. Katulad sa beses, uwi ka na sa Pilipinas, hindi ko naintindihan, gusto ko pang magpatuloy ng pag-aaral. O dahil sinabi mo, yes, pupunta ako. Kasi sinasabi na ang pagsunod sa pagsunod ay nangyayari ang kalooban ng Diyos. Sa pagsunod, naroon ang kapayapaan. Kaya si Maria, kahit hindi niya masyadong naunawaan ang pagbubuntis niya sa kanyang anak, na siya ay magbubuntis sa sinabi ng anghel, siya ay sumunod. Yes, sapagkat nangyayari ang kalooban ng Diyos kapag tayo ay sumusunod.
tayo ay nagiging payapa. So, ano ang nangyari? So, hindi niya alam na meron na palang sa kanyang sinapupunan. Diba, pag ang babae ay nagbubuntis, alam mo ba kagad? Minsan after 1 month, kapag hindi ka na dinatnan. Minsan 3 months na, hindi mo pa alam, buntis ka na. O 2 months, buntis ka na. Diba? Hindi mo halata. Si Mama Mary, naglakad siya ng almost 1 linggo at kalahati. Hindi niya alam na ng pagsagot niya ng yes sa Diyos ay nandoon na pala sa kanyang sinapupunan si Jesus. Hindi niya alam yon. Ang pinaka-concern ni Jesus ay ni Mama Mary ay nakapokus siya sa kanyang pinsan. Nakapokus siya na isang kagampan, mahina yon, lola na, nagbuntis pa si Elizabeth. Doon siya nakapokus. Kaya nagmamadali siya. Hindi niya alam siguro kung ano ang ginamit niya. Hindi natin alam kung ano yung ginamit niya sa sasakyan. Siya ba ay nagdonkey o siya ba ay nagkariton o siya ba ay naglakad. Hindi niya kasi, hindi natin alam at hindi niya alam na kung paano makakarating doon. Ang importante, matulungan niya ang kanyang pinsan. Abay, nang dumating na siya doon, alam niyo po ba, mga minamahal na kapatid, nang dumating siya doon, ay binati siya ni Elizabeth. Kwento ito para maintindihan ninyo na binati siya ni Elizabeth. No? Nang pagbati ni Elizabeth, naggagalaw ang baby ni Elizabeth. Naggagalaw. So, nag-isip si Elizabeth noon. Naggagalaw. Si San Juan ay naggagalaw sa kanyang tiyan. Merong gustong sabihin ang sanggol na si Juan, na ibig sabihin, na-detect niya na mayroong laman sa tiyan ng ating mahal na ina. At siya ay napuno ng Espiritu Santo sa sinapupunan ni Elizabeth. Yung bata na si Juan ay napuno ng Espiritu Santo, samantalang hindi pa nga pitos si Jesus. Napakaliit pa, siguro dugo pa lamang ang nandoon sa sinapupunan ni Maria, pero nagdala na ng Espiritu at naggagalaw na ang 6 na buwan na bata na si San Juan Bautista. Kaya ano ang sinabi ni Isabel? Sabing ganon, nagagalaw ang aking sanggol sa sinapupunan. At mapalad ka, sabing ganon, mapalad ka sapagkat naniwala ka sa sinabi ng anghel sa iyo na ikaw ay isang inang pinagpala, isang babae na pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala yang nasa loob ng iyong sinapupunan. So ganyan yung prophecy. Ang prophecy ay naaapektuhan ang mga propeta. Alam natin si San Juan Bautista ay isang propeta. Is the last supper, the last martyr, no? The huling martir si San Juan Bautista, no? Huling martir na siya, huling propeta na magiging martir. So, sapagkat siya ang propeta ay dapat humuhula yan. Humuhula sa pagdating
ng Panginoon. Kaya siya yung huling humula na naririto na ang Panginoon. Di ba? Nung malaki na si San Juan Bautista, sabing naririyan na ang Panginoon, hindi karapat dapat magkalag ng panyapak. Hindi ako ang inyong inihintay, kundi ang inihintay ninyo ay walang dilit iba, kundi ang Panginoon na si Jesus. Kaya siya yung huling propeta na naging martir. Wala nang lalabas pang martir na propeta dito ngayon sa panahon na ito, nahuhula kasi dumating na ang Panginoon. Yun yung gustong sabihin sa atin, ano? Dumating na ang Panginoon. So, at doon naranasan ni Maria, naramdaman ni Maria, na talagang totoo. Naramdaman niya na siya nga ay isang ina na confirm sa pamamagitan ng isang propetang si San Juan Bautista, na si San Juan Bautista ay tumanggap ng Espiritu Santo, na apektuhan siya ng Espiritu ni Kristo kahit na sila'y nasa sinapupunan pa lamang dalawa. So, yun ang gustong sabihin sa atin ng pagbasa na ngayon. Ngayong magpapasko, paano tayong makikiisa sa saya ni Mama Mary, sa saya ni Santa Elizabeth, di ba? Minsan kasi ang Pasko, ang dala sa atin nito, minsan ay kalungkutan. Wala na akong pera, kalungkutan, hindi masaya ang Pasko kasi malayo ang aking mga mahal sa buhay. Hindi masaya ang Pasko kasi may nangyari sa aming pamilya, nagkaroon kami ng kamalasan sa buhay, namatay ang aking isang pinakamamahal na kasama sa buhay. Minsan ganyan, ano? Paano ako magiging masaya? Nag-aaway-away kami sa pamilya. Paano ako magiging masaya? Itong aking mga anak ay nakakalimot, nagiging suwail ang aking mga anak. Paano ako magiging masaya? Nabigo ako sa aking mga pangarap. So, meron nga tayong dapat ikalungkot kung meron kayong pinagdaraanan sa buhay. Pero ang gustong sabihin sa atin ngayon, paano tayong makikisaya sa ating mahal na ina? Paano tayong maapektuhan ng saya ng pag-ibig ng Diyos na ngayon ay dadatal sa ating buhay, darating? Dapat maramdaman natin ngayong Pasko ang talagang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Kung meron tayong mga suliranin sa ating buhay, hindi yan ang dapat na masunod at magtakda sa ating nararamdaman. Kaya nga sabing ganon, kailangan maging witness tayo ng ating inaasahan. Katulad ng ating mahal na ina, naging saksi siya ng pag-asa. Bagamat may pagdaraanan si Maria, makikita niya ang anak niyang na iniiwi, papatayin, iniiwi niya yon, inaalagaan niya, papatayin, gugulpihin, pagtatawanan. Pero siya'y umaasa sa salita ng Diyos na itong kanyang dadalhin sa kanyang sinapupunan ay ang pag-asa ng sanlibutan. Ang dapat nating sampalatayanan, ang dapat nating ibigin at paglingkuran. Kaya nga ngayong Pasko, ang magpapasko, ang sinindihan natin ang huling kandila,
ng ibig sabihin ay pag-ibig. Di ba? Mapapansin mo, si Mama Mary ay nagpunta sa kaniyang pinsan dahil kagampan, nag-aalala siya dahil sa kanyang pagmamahal, di ba? Sa kanyang pinsan. Hindi niya anilantana na siya pala ay buntis, pagtatawanan, pagbalik niya sa kanilang lugar, lolobo na ang kanyang tiyan, lalaki na. Hindi niya inalintana iyon. Hindi niya inalintana na siya ay baka batuhin ng mga kapitbahay, mga kamag-anak nila sapagkat siya ay nagbuntis. So, ang dami ring problema ng mahal na ina. Pero gustong sabihin sa atin na siya ay masaya dahil tinanggap niya si Jesus. Nanduduna si Jesus na kanyang inaasahan at siya ay saksi ng pag-asa na binibigay ng Diyos sa sanlibutan. Paano mo bang paglilingkuran ang iyong inaasahan sa daigdig na ito? Di ba? Itong Diyos na ito ay pinagtagumpay ka na. Halimbawa, binigyan ka ng pamilya, binigyan ka na ng tahanan, binigyan ka ng trabaho. Ngayon ay nasa tugatog ka ng pagpapaaral ng iyong mga anak, nakarating ng iyong mga anak sa magandang kalagayan. Ibig sabihin, ang Diyos na ito ay nagdadala sa iyo sa mga tugatog ng iyong buhay. Di ba? Pero itong mga tugatog na ito, alam natin, dito lang yan sa daigdig na ito. Dadalin ka ng Diyos sa iyo talagang inaasahan pagdating ng araw. Itong mga ginawa mo sa daigdig, itong bahay na ito, mabubulok yan. Yung coaching yan, magiging karag-karag yan. Diba? Yung katawan natin, magkakasakit yan, tatanda yan. Di po ba? Itong daigdig na ito na hinahangaan mo, mawawala yan. Pero ang tunay na pag-asa mo ay nasa Diyos. Ito yung gustong sabihin sa atin. Ngayon ito'y nasa sinapupunan ni Maria. Paano kang makikisaya sa pag-asang ito? Paano kang magiging witness sa pag-asang ito? Diba? Pagkatapos ba ng mga simbang gabi, pagkatapos ng Pasko, hindi ka na uli ba magsisimba? Hindi mo na ba uli wiwitnessan? Hindi ka na ba uli magiging saksi? Seasonal na lang ba ang iyong pagsaksi sa Kanya? Diba? So, ito yung gustong sabihin sa atin, magpapasko at sino ba sa iyo? Si Kristo. At sino ba ang Pasko sa iyo? Okay? At ito bang sasaksihan mo ay kakalimutan mong muli o sasamahan mo si Maria hanggang sa dulo ng buhay ni Maria, ikaw ay magiging saksi kay Kristo. Di ba? So, yun po yung gustong sabihin sa atin. Kaya, isang malaking tanong sa atin, ano ang gagawin ko pagkatapos ng Paskong ito? Balik ba ako sa pag-inom lamang ng alak? Balik ba ako sa pagwawalang bahala? Balik ba ako sa katigasan ng aking ulo? Balik ba ako sa mga kasalanan na aking nagagawa? O ako ay magsusumikap maging saksi ni Kristo na aking inaasahan pagdating ng araw? Tanungin mo nga yung sarili mo. Tanungin niyo yung sarili mo. Tanungin mo yung katabi mo. Babalik ka ba kay Kristo o babalik ka sa iyong mga dating nakagawian? Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. On.
Ngayon, sa katahimikan ng ating puso, awitin natin ang Alam Kong May Magagawa at ating alalahaning hingin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos sapagkat Siya'y makapangyarihan. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko kasi mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ipikit natin ang ating mga mata, iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sapagkat sa umagang ito, naramdaman ka namin, naranasan ka namin. Naramdaman namin ang iyong pagmamahal na nagbibigay sa amin ng malaking pag-asa sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami maging saksi ng iyong pag-ibig, ng aming inaasahan. Alam namin ang lahat sa daigdig na ito ay lilipas. Ikaw lamang ang aming pwedeng panghawakan sa pag-alis namin sa daigdig na ito. Kaya, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng aming pagtitiwala, katulad ni Santa Elizabeth, ni San Juan Bautista, at ng aming mahal na ina, ang ina ng iyong anak na si Jesus. Walang dilit iba ang mahal na Birhen, ang ina ng awa. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami sa pamamagitan ng panalangin ng iyong mahal na ina. Tulungan mo kaming maging matapat sa mga halimbawa ng iyong binigay na ina sa amin. Salamat po, Panginoon. Sana matularan namin na kami maging saksi at maging tapat sa pag-asa na isisilang dito sa aming puso. Walang dilit iba kundi si Jesus. Kaya umaasa kami, Panginoon, sa mga taon na darating sa aming buhay, sa iyong tulong sa pag-aaruga, sa pagmamahal. Huwag mo kaming kalilimutan. Marami kaming mga pinagdaraanan. Marami kaming kalungkutan, maraming pagsubok. Kaya, Panginoon, mahabag ka sa amin. Tulungan mo kami sa aming mga suliranin. Nandiyan sa puso ng bawat isa ang kanilang mga kahilingan, Panginoon. Dinggin mo ang kanilang mga puso. Tulungan mo sila, lalong-lalo na sa mga suliranin, sa kanilang relasyon, sa kanilang anak, sa kanilang asawa, sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga magulang, Panginoon. Nawa sa Kapaskuhang ito, tulungan mo kaming mawala ang mga suliranin namin. Salamat po, Panginoon. At kami nagdarasal para sa mga may sakit, sa mga nahihirapan sa buhay, sa mga matatanda
na alagain na. Tulungan mo ang aming mga matatanda na alagain. At bigyan mo kami ng pasensya kung paano namin sila aalagaan. Kung paano kami inilagaan nila nung kami mga bata, minahal, tinulungan, naway malampasan namin ang mga pagmamahal na iyon. Panginoon, maipadama man lamang namin sa mga mahihina na bago sila umalis sa daigdig na ito, na kami ay saksi at nagtitiwala sa pag-ibig na ipinadama mo sa amin, na ipinadadama rin namin sa kanila, sa pag-asa, na wag silang mawala ng pag-asa hanggang nandito sila sa aming piling. Wag nawa silang mawala sa buhay na ito na punong-puno ng frustration. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kaming magmahal, lalong-lalo na sa Kapaskuhang ito at sa darating pa namin buhay. Alleluia, alleluia. Siya'y muling babalik sa atin, sapagkat mahal tayo ng Panginoon, babalikan niya tayo. Upang tayo ay kunin, sasamahan tayo ng Panginoon sa Kanyang Ama pagdating ng araw. Magtiwala tayo sa pag-asang iyan. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon. Salamat po, hinarap mo kami. Salamat po, naramdaman ka namin. Salamat po, dininig mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng aming iniling ay inihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na aming pag-asa. Amen. Purihin natin ang Panginoon.